Okay. Another day, another night. Tapos ang trabaho. All goods naman kahit pa paano. Paanda rin naman natin. Angat na motor natin. Simple lang. Pero angas din ang motor ni Sir Dodson eh. Wow. Macho. Tayo naman, scooter gaming. Ay. Oh well. Tapos na ang work. Gabi na. Oras na para umuwi. Let's go. Lord, thank you po. Panibagong araw na ito. What's up? Tapos na ang ano natin ngayon, duty, trabaho. Almost done. Medyo nakakapagod. Ngayon, daming pages. Late na yung news. Si Kuya. Okay naman. Maraming trabaho, maraming balita. Kailangan tapusin. And hindi ko alam kung paano natin simulan ulit yung vlog na to. Gabing-gabi na. Late na tayo natapos. Hindi na tayo nag-expect masyado pagdating sa love life namin. Malapit na tayo mag-birthday. Ilang buwan na lang. Ilang buwan na lang. Naghahabol na tayo ng plans and goals natin, yung direction natin sa buhay. Kasalanan din naman natin, no? Pinabayaan natin yung sarili natin. Pero well, nangyari na nangyari. Tapos na yung mga ex is ex. Kung mapagbigyan tayo ng opportunity, why not, diba? Pero kung may opportunity man dumating, medyo mahirap. Kasi ano na tayo, tumatanda na tayo. Yan na, go yan ah. Sarap magmotor sa gabi. Lalo na ako, diba, kakape ka, ganito, ganyan, no? Pinado tayo doon. Kahit naka-jacket ka or naka-t-shirt lang, oversized shirt. Kahit summer, lamig eh. Pumapagpag yung hangin. Up. Yan lang. Anyways,
umabot man o hindi. Let's go sa go. Actually masakit eh, no? Sakit sa wheeling. Pero wala eh, ganun talaga. Isip na natin kung ano yung mas better sa future natin. Ilang rejections na rin yung pinagdaanan natin. Ilang break-up. Masakit talaga kasi andun talaga tumatatak yung trauma na sabi ko sa sarili ko, mauulit na naman. Pag sinubukan ko, mauulit na naman. Tulad lang din siya ng dati ko. Zakaya. Mga Japanese restaurant dito. Sarap siguro dyan. Well, ano yun, yung company natin ngayon, it's a big opportunity kasi malaking kumpanya siya compared to sa dati nating company. Angas ng mini spot ni Kuya. Yung lubak lang talaga na yun. Yun lang masasabi ko, no? Dito sa bago nating company, laki opportunity talaga. Kasi hindi sila basta-basta nagpapasok ng mga ganun. Dami nating task dyan. I mean, parang naiba yung task natin dyan, no? Ng konti kahit paano. Dati kasi, more on sa IT lang tayo. IT, pero hindi lang siya basta IT. Doon sa dati nating company, IT siya. IT na ako, graphics designer pa. Nasa marketing pa ako. Oops. Nasa marketing pa ako. Ako pa may hawak ng social media, etc. etc. So sabihin natin pang 5 o pang 6 na tao yung trabaho natin. Ang hirap talaga. At syaga naman kasi marami naman tayo natutunan doon. Pati pagsiset, ang sweet naman nila Kuya. Sana all. Nainggit lang tuloy ako doon. Magandang opportunity yun sa dati nating company. Kahit sabihin natin maliit yung sahod natin doon. Kasi marami tayo natutunan doon. Kaya may apply natin dito. Although mostly hindi ko nagamit talaga. May apply natin siya dito. Pero sa ibang position ako naiasok. Pero news pa rin naman. Well anyways, okay lang din naman yun. Baka in the future sa ibang sa ibang trabaho kung sakaling makalipat tayo, kung may mas better na opportunity na pumasok sa buhay natin, why not magamit natin yung IT skills natin ng computer engineering. Pero nga Paps, aminado ako, nagsisisi ako talaga doon sa part na na pinag-aralan ko. I mean, mostly hindi ko magamit. Mostly hindi ko nagamit yung mga natutunan ko ng college. Masakit siya actually. Underemployed ba tawag doon? Gusto sana good vibes yung natin yung vlog natin pero kahit kinukwento ko yung mga telenovela, parang talambuhay natin. Biruin mo, mahigit 5 taon ay nag-aral ng engineering. O sige, sabihin natin graduate tayo ng computer engineering. Circuits, computer systems, software, hardware, programming, robotics, lahat yun pinag-aralan natin.
Tapos nauwi lang tayo sa wala. Basic IT tayo dun sa dati nating work, at saka sa marketing and design, at saka promotions ng mga products. Naging promodizer din tayo eh. Naging ano rin tayo, naging cellphone technician din tayo, at saka naging computer laptop technician din tayo since college, no? Tapos yun. Pero overall, aminado ako, nag-engage talaga ako. Parang sana man lang nagamit ko yung mga natutunan ko ng college. Sana man lang mas malaki yung sahod ko. Yung mga kasama ko dati ng college, ang laki ng sahod nila. Nainggit ako, to be honest. Proud ako kasi pare-parehas kaming tinapos. Pare-parehas kaming naghirap nun nung college na yun. Pero good thing, pare-parehas naman kami may trabaho. So far okay naman. Proud ako sa kanila, sa mga narating nila. Proud ako sa sarili ko kasi nalampasan natin yung mga struggles natin nung college. Nung dumaan yung pandemic, ay Diyos ko, doon sa dati nating office, doon sa nating work, ang sarap. Nalalampasan natin yung mga trabaho doon at saka yung mga struggles natin doon. So yan, timer. When a door closes, another one opens. Sus, Mario, naman. Gusto ko lang talagang malabas yung sama ng loob ko sa sarili ko ngayon. Yung disappointments, yung mga plans and goals natin, yung mga hirap, sa lahat-lahat, sa pangarap natin, sa love life natin, sa direksyon natin sa buhay. Ayoko mapahiya. To be honest, maswerte kayo pa eh. 7-8 na no? Dito tayo nagpapagas minsan, pero mukhang okay pa naman. Kasi half tank pa tayo. Baka bukas tayo ng tanghali magpagas. So balik ulit tayo sa topic. Yun lang, ayoko talaga mapahiya sa sarili ko. Sorry po. Ayan. Tayo ay lumagpas doon, nag-overtake tayo. Sana may mas magandang opportunity. Pero aminado naman tayo, no? Ayaw natin mapahiya, etc. etc. Sana hindi natin pagsisihan yung desisyon natin ngayon. Kasi may mga plano pa tayo sa buhay natin. Big sacrifice talaga, as in. Hindi na muna ulit tayo gumawa.
Big factor. Big factor para sa atin. Hindi muna tayo jumawa. Yes, gusto natin, no? Sino ba may ayaw? Pero sino ba may ayaw, di ba? Nahiya ako pag maraming katabing motorista. Kapag may kapwa ako riders na katabi, nahiya ako magsalita eh. Nahiya ako ikwento yung talambuhay natin. Kaya pa naman siguro bukas to. Pero yun lang kasi bigat eh. Tinitimbang mo kung itutuloy ko ba to or hindi. There are doubts. Kasi malaking sacrifice kung i-push through mo to. Then yung isa, ma-compromise. Mahirap pag i-push through mo. Ma-compromise yung isa. Sabi ko sayang naman yung opportunity. Pero wala eh. Mas matimbang yung isang bagay. Ayun tayo. Hey! Ay sa isang gusto mo. Mas matimbang yung plano at saka goals natin. Hindi ko alam kung may malinaw to sa pag in-upload natin sa YouTube. Pero bahala na. Test pa lang naman to. Test natin kung mag-work yung vlog natin. Ayan. Hindi ko alam kung naririnig tayo eh. Bibili tayo intercom. But for now, tsagain muna natin to. I think siguro this week or next week pupush na natin to kahit walang kasiguraduhan. Hey, may tumawid. To be honest, hindi ko pa rin mapatawad yung sarili. Hindi ko mapatawad yung sarili ko sa mga pagkakamaling namin. Pero magagawa ko, di ba? Natapos na. Mas sumama yung loob ko kasi
alam mo yun, yes, nagkamali tayo sa mga pass natin. Pero, bullshit talaga na yung mga babaeng yun, naipag-break na sila, na-move na tayo, gusto nilang bumalik na naman. So no way na babalik pa ako dun sa mga yun. Sumama lang lalo yung loob ko. Kaya si Kuya, inabutan na ng ano, hindi na kinaya ng powers. Hindi ko lang makita sa camera yun eh. Naalala ko, huminto rin tayo dito eh, tumigil din tayo. Kasi yung may time na yun na ano, nasiraan tayo ng ano, ng pipe. I think pipe yata yun eh. Kumakalas yung ano natin, yung TRC racing pipe. Ang pangit ng pagkakalak. May tools naman tayo panlock, pero kumakalas siya ng kumakalas. Pero at the end of the day, sabi ko, uy, ipa-welding ko na lang. Ayun, pina-welding ko naman. And so far, okay naman. Matibay naman siya. Yung una lang talaga, kumalas talaga siya. Ito yung NSC upgrade. Ginagawa dito. I think yung bagong railway, elevated railway. Ito yung bagong elevated railway ng ano, PNR. Kaya no, ilang taon pa yan, siguro isang dekada mo bago matapos. Nagsisimula pa lang sila mag-ukay. Maganda sana yan eh. Oo, maganda talaga. Pero dati, yung railway na yan, ano siya eh, yung sa lupa lang. Sa lupa lang siya, yung railway na yan. Naalala ko pa nung college days sa atin. Kasi, yan yung bumuhay sa atin nung college. Nung ano, sa may Santa Mesa. Kasi yan yung araw-araw na sinasakyan natin papasok at saka pag-uwi. Diyan tayo na buhay, to be honest. Ang tanong kung aabot pa bukas. So yun na nga, 5 taon. Ay nako, 5 taon na paghihirap. Pero sulit naman. Proud na proud sila mama at papa sa atin nung nakatapos tayo. Ngayon binabalik natin sa kanila lahat. Sinusupply natin. Birthday pala ng papa ko nung nakaraan. I think Sabado ata yun. Tapos kumain tayo sa labas. Kumain tayo sa labas noong una. I think yung una pang inasal yun eh, Sabado ba? Oo, Sabado. Then Linggo nakapag ano tayo. Then Linggo tayo nakapag ano tayo. Linggo, hindi ko maalala eh, Sabado mo or Linggo kami lumabas. Then kahapon, rest day natin, sagot naman natin ulit. So treat ulit natin sila mama at papa sa ano. This time sa Pizza Hut naman. Noong
una sa mga inatan. Pangalawa sa inatan. Family moment. Treasure natin yung mga panahon na nandiyan sila mga tao. Pero ang ginagawa ko, guilty tayo. Kasi hanggang ngayon wala pa rin tayo na relate. Doon sa part na yun, aminado ako, binigo natin sila mga magpapa. Binigo natin sila mga magpapa sa part na yun. Siguro kaka-focus natin sa mga plano at sa goals natin sa buhay. So, pero nung magagawa natin, nangyari na nangyari. Breakups, rejections, pero hell, that's life. Oops, hindi pwede. Hindi pwede kung kuya. Overtake tayo. Oops, really easy. Yan. Kapag may time tayo, mag-vlog tayo ng ano, Marilake, Batangas. Bahala na. Kung saan tayo mapunta, kung kailan tayo available. Kung may ano tayo, kung may mga kasama tayo dun sa isang group natin, dun sa dati nating office. May motor riders kami dun eh. May group. Pero tatry din natin sumali sa mga ano. O nga pala yung motor natin is Mio Gear 125. Pero upgraded yung CVT set natin. Hindi lang upgraded yung block. Kung maka-join tayo sa Mio Gear groups, why not? Depende siguro sa schedule natin. Kasi ang problema natin yung balita. Hindi na tutulog ang balita. Iba-iba yung schedule ng ano natin, ng day off. Ay, gusto natin maging aspirant ng mga Mio Gear, sa grupo ng Mio Gear. At the same time yan, kung magkaroon talaga ng time eh, na maka-join ulit tayo doon sa grupo natin sa dati nating office. Kaya lang hindi tumutugma yung schedule. Yung last time ata na ano, na mayroon dapat rides sa Laguna, kaya lang hindi natuloy. Siguro sa schedule, kasi maraming doon sa group na yon, sa dating office, mga pamilyado na kasi yung mga yun. Parang hindi sila lahat available nung weekend na yon. So yun, hindi rin natuloy. Pero yung last ride ko kasama yung mga office mates ko doon sa dating company ko, may dalawa akong nakasama. So I think way back October ata yun, October or September I guess, last year. Tagal na agad. Masaya sa Marilake that time. Oops, siguro yan. Masaya sa Marilake. Nakaabot tayo ng KM90. Kasama natin sila nun. Yun yung first time natin dun. Kasi dati more on sa city ano lang tayo, city proper. Nakatakot naman. Dati sa city proper tayo, kaya usok. Pero alam mo yun,
First time natin doon sa Marilaki. Enjoy natin yan kasi nature tripping talaga. Although nagbabike din tayo doon dati. Mas masarap pa rin magmotor kahit masarap magbike. Ay, good old days. Sana hindi natin pagsisihan yung decision natin. Pero na-enjoy naman natin yun. Next time kakwento natin kasi nakailang beses tayo sa Marilaki. Mostly doon tayo. Tapos nakapunta rin tayo ng Batangas. Kasama yung kapatid natin. And-enjoy namin yung moment na yun. Last year din, I think birthday ko ata yun. Kasama ko yung kapatid ko. And-enjoy namin yung moment na yun. Tapos kinabukasan lang ata sa parents ko.